Hindi ka aasenso kung hindi ka magbabalanse. Sa buhay natin, sa negosyo, sa pakikitungo sa tao, at sa pag-progress natin, kailangan natin ng balanseng pananaw at pag-handle. Kapag sobra, mapapahama ka. Sobrang pagkain, sobra sa bisyo, sakit ang kahantungan. Sa relasyon, kapag hindi give and take, hiwalayan ang kahantungan. Sa pagninegosyo, ganun din. Ang pagiging entrepreneur ay hindi para sa lahat. Ang iba, nagiging successful sa pagiging empleyado. Ang iba naman, umaasenso sa pagninegosyo. Walang madali sa dalawa. Kapag empleyado ka, ang challenge mo ay balanse ang karir mo at ang iyong mga needs and wants, pati na rin ang oras mo. Kapag negosyante ka naman, you have to balance in everything. And it starts with your mindset. Narito ang 8 bagay na isi-share ko sa inyo na dapat nating balansehin. Una, isang malaking pagkakamali ng marami sa pagtatayo ng travel business ay yung mindset na makakapag-travel ako kahit saan ako sa mundo habang kumikita. This is a travel business. May business ka na kailangan alagaan at i-maintain, may capex at may opex na dapat mong mabalanse araw-araw. Remember, kapag nag-uumpisa ka, akala mo marami kang kaibigan, kamag-anak, kakilala na susuporta sa'yo. Pero nakaset ang utak mo na sila din ang mga hindi susuporta sa'yo, kaya lumalaktaw ka sa wider market by doing hard selling and using Facebook ads at the early stage. Ang pamilya, kaibigan, they will help you or break you. Nasa sa'yo yan kung paano mo sila i-handle. Para sa akin, lahat ay pantay-pantay. Dahil ang kliyente ay kliyente. Everyone deserves a trusted person, a honest business, and a good service. Susuporta sila kapag naramdaman nila ang value ng offer mo, ang produkto mo, at ang serbisyo mo. Pangalawa, maski marami kang kilala at potensyal na kliyente, kung wala kang offerings at trusted supplier, tapos ka. Ganun din kung madami kang supplier at products pero wala kang makinarya sa marketing. Hostage ka na. Ang sagot, balance. If you cannot market and sell 50% of your inventory, may oversupply ka. Pangatlo, sa accounting mo, kapag mataas ang expense kaysa sa income or ang payables versus collectible at hindi ka nagbabalanse, may mali ang transaction mo. At ito ay magdodomino sa filing mo ng taxes. Gigising ka na lang isang araw, lugi ka na pala. Kung hindi mo expertise ang taxation, mag-hire ka para makapag-focus ka sa sales and marketing. Ang goal, magbalanse ang finance at operation mo and let your numbers guide you on your next decisions. Pang-apat, sa documentation, document everything. The failures and the success ay importante yan sa bawat projects na i-open mo. Importante na matest mo ang mga processes mo dahil walang perfect na operation. Lahat talaga dumadaan sa trial and error. Failures and success will lead you to create your company's standard operating procedures. Our daily assignment, magbalance sa puso, sa utak, at sa gawa.